Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay at ito'y ilalahad sa atin ni Rosa. Nagsimula ang aming kwento ni Nardo na puno ng pagmamahalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, binayo ng sari-saring ubos ang aming pagsasama. Isa na rito ang kahirapan. Mangingisda si Nardo at hindi sumasapat ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw naming gastos. Hindi rin kami nabiyayaan ng supling. Dahil dito, naging iresponsable si Nardo kasi wala siyang anak na palalakihin, pag-aaralin at pagtutuunan ng atensyon. Nagdawin pa! Ibusin na natin ito natutira pang bote ng alak. Oo, talaga inom pa ako. Kaya lang to si Luisito, pre. Mukhang lalato. Bagsak na. Hindi ko na kaya nato. Igo, hinto na ako. Apat na bote ka pa lang. Laylay lato ka mo. Hina mo naman. Tumoy. Nanda, si Rosa ba yung papalapit sa atin? Rosa ba yan? Oo, Kiko! Ako nga! Ay, Anong ginagawa mo dito, Rosa? O, hindi para sunduin ka. Alas 11 na ng gabi. Halika na, Ano uwi na ka tayo. ba? Pinapahiya mo ako sa mga kaibigan ko eh. Baka isipin nila, under desire ako. Ano, hindi ka sasama sa akin, ha? Hindi ka sasama pa uwi? O, sige. Huwag kang uuwi ng bahay. Doon ka sa labas matutulog. Uy, Grabe ka. Nakakatuwa lang naman kami. Anong oras na? Alalahanin mo. Alas 4 ka pa ng madaling araw gigising para mangisda. Kailangan mo makarami ng huli dahil marami tayong babayarang utang. Eh, ang ginagastos mo sa alak at bira, eh, sana iniipon na lang natin yan. Oo na. Sige na. Nansama na ako sa'yo. Tumahimik na. Naririnday ko sa ingay mo. Ay, hindi ako tatahimik hanggat hindi ka nagtitino. Ay, naku, tara na. Tara, uwi tayo. Oh, ito kape mo, Nardo. Mag-almusal ka muna bago ka pumalaot. Hindi ko gusto yung ginawa mo kagabi. Ha? Nagmukha akong under desire sa mga kumpare ko dahil sa ginawa mo. O, anong gusto mong gawin ko? Hayaan ka mag-beer house buong gabi? O, kung hindi ko ginawa yun, malamang ngayon ka palang uuwi. Pero ginawa mo naman akong kahiyaya. O, hindi naman mangyayari yun kung responsable kang asawa at walang bisyo. Maliit na nga lang yung kinikita natin sa pangingisda mo. Tapos, grabe ka kung lumustayin ng pera dyan sa bisyo mo. Ay, tapatin mo nga ako. Bakit ka ganyan, ha? Dahil ba yun sa wala tayong anak? Kaya ka nagiging irresponsable? Ayan ka na naman eh. Ang dami mong O, sinasabi. totoo naman. Napaka-irresponsable mo. Hindi ka naman dating ganyan. Ay, nako. Baka pangisda na nga. Oy, hanggat hindi ka tumitino, mauulit at mauulit yung ginawa ko sa'yo kagabi. Tandaan mo, hindi ako natatakot sa'yo. Lalo na't kung alam ko nasa tama ako. Rosa! Ano ba? Buksan mo itong pinto! Rosa! Rosa! Anong oras na? Diba sabi ko sa'yo, pag uuwi ka ng madaling araw, doon ka sa labas matutulog? Tumabi ka nga. Ay, ano ba? Papasok sa loob. Kanina pa ako nilalamok dito. Hindi ka na ba talaga magbabago, Nardo? Ganyan ka na ba talaga habang buhay? Ay, nako. Bahala ka. Matutulog na ako. Ano ba? Huwag mo akong talikuran, di ba tayo tapos mag-usap? Madaling araw ngayon. Nagbubunga nga ka. Di ka mahiya sa kapitbahay, buset. Hindi naman ako magbubunga nga kung matino kang asawa. Ikaw talaga punong-puno na ako sa'yo. Ako rin. Sawang-sawa na ako sa pagiging irresponsible mo. Ba, Ako,
Kung napapalitan lang ang asawa, matagal ko nang ginawa yun. Uy, kung ayaw mo na sa akin, lumayas ka na dito sa bahay ko. Hindi kita hanapin. Hindi ko na nga rin magsama pa tayo dahil sagad na ako sa'yo. Sige. Kung yan ang gusto mo, aalis ako dito mamaya pag sikat ng araw. Maghiwalay na rin tayo. Total sa pinakikita mo ugali. Alam kong kahit kailan hindi mo ako minahal. Sagad na rin ako sa'yo, Nardo! Rosa, bumalik ka. Uy, pasensya ka na. Nabigla lang ako eh. Rosa! Uy! Ayan na lahat ng gamit ko, Luisito. Rosa, Pasok ko na sa tricycle mo. Ihatid mo ako doon sa bahay ni Ate Aning. Sa kabilang barangay. Doon ako titira. iwalay mo na ba si paring Nardo? Punong-puno na ako dyan sa kumpare mo. At saka kasalanan yun ni Kiko. Kung bakit madalas kami nagtatalo ni Nardo. Pasensya ka na, Rosa. Hindi naman kasi namin akalain na nag-aaway pala kayo nang dahil sa pampalipas oras namin. Rosa! Yan na si paring Nardo. Dito muna ako sa loob ng tricycle. Ano ibig sabihin ito? O di ba pinakaalis mo na ako? O ayan, tingnan mo. Inimpake ko na lahat ng gamit ko. Hindi ka naalis ng bahay. Buo ng desisyon ko. Siguro ito na yung tamang pagkakataon para matahimik na rin yung mga buhay natin. Doon ako titira sa kapatid ko. Rosa! O ayan, wala nang magtataray sa'yo. Magagawa mo na lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko namang mabuhay mag-isa. Oy, tara na, Luisito. Halika na. Rosa! Di ko naman gusto umalis ka eh. Buti naman. Inalaw mo ko dito sa bahay, anak. Oh, bakit hindi mo pala kasamang asawa mo? Nagtalo po kami ni Rosa kanina madaling araw. Ayun. Umalis po siya ng bahay. Dinamdam niya yung sinabi kong lumayas na siya. Bakit mo naman sinabi yun? Alam mo namang masasaktan ng asawa mo? Nabigla lang ako. Lasing ako nung umuwi ako eh. Narindi lang po ako sa ingay niya kaya nasabi ko po yan. Pero hindi ko naman po alam na siseryosohin niya yun. Sus, kasalanan mo naman pala, Nardo eh. Siguro sinermo ng kanya, papaano nag-aalala siya sa'yo? Tapos nagbibisyo ka pa. Anak naman, itigil mo na kasi ang bisyo mo. At huwag mo nang bigyan ng sama ng loob ang asawa mo. Mahal na mahal ka ni Rosa. At ayaw pa lamang niya mapahamak. Lalo na nga kapag umuwi ka ng late. Tingnan mo, ayan, pinalaki mo pa yung apoy. Kaya yun, iniwang kanya. Yun nga po eh. Nagsisisi po ako ngayon. O ngayon, nagsisisi ka. Kung mahal mo talaga si Rosa, humingi ka ng tawad sa kanya. Suyuin mo siyang bumalik na sa bahay niyo at ipangako mo sa kanya na magtitino ka na. Naku, Nardo, mabuting asawa si Rosa. Kaya wag mo siyang pakawalan. Hindi naging mabuting asawa si Nardo sa'yo. Wala siyang binigay sa'yo kundi puro sama ng loob. Tama lang, yung naging desisyon mo, Rosa, na umalis muna sa bahay ninyo. Pero ate, mahal ko pa rin ang asawa ko. Ay, oo, nandun na tayo. Pero kailangan nyo muna magpalamig ng ulo pareho. Dahil kung hindi, lalong lalala ang problema ninyo. At saka buti na rin yun. Wala ka na dun. Para ma-realize ni Nardo kung ano ang kahalagahan mo sa buhay niya. Sana nga, ma-realize niya. Uy, may kumakatok. Ate, silipin mo kung sino. Teka muna, sisilipin ko sa bintana. Ay, Rosa, si Nardo. Sigurado akong ikaw ang hahanapin yan. Ikaw na ako mausap, sabihin mo wala ako. Magtatago muna ako doon sa kwarto. Ay,
Ate Aning, Ano kailangan mo, Nardo? nandyan ba si Rosa? Baka naman pwede ko siyang makausap. Umalis siya kanina pa. Bakit mo ba siya gusto makausap? Gusto ko lang humingi ng tawad sa asawa ko. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan nung isang araw. Walang silbi ang paghingi mo ng tawad sa kapatid ko. Kung uulitin mo lang din yung mga pagkakamali mo. Ang gusto ng kapatid ko, ipakita mo muna sa kanya na nagbago ka na sa dati mo ugali bago siya bumalik sa'yo. Sige, ate. Patutunayan ko sa asawa ko na handa akong magbago. Mabuo lang muli ang pamilya namin. Bernardo! Di ka na sumasama sa amin ni paring Luisito na magbira sa... Oo nga, pare. Wala nga ibang ginagawa ngayon kundi mangisda at pagkatapos nagkukulong ka na dyan sa bahay mo. No! Alam niyo naman na nag-away kami ng asawa ko nang dahil sa bisyo ko. Oo nga, no. Hindi naman lagi yun eh. Kung gusto mo, kahit isa o 2 beses lang sa isang linggo. Oo, napapansin kasi namin na palagi kang mag-isa dyan sa bahay. Hindi ka ba nabubugnot? Oo! Hindi naman siguro masama kung paminsan-minsan malibang ka rin, di ba? Yun. Gusto kong ipakita kay Rosa na kaya kong magbago. Labas mo na binili mo, pare. Na kaya kong magpakatino. Pasensya na mga pare. Pero kailangan bumalik sa akin ang asawa ko. Manong, sandali. Ihinto mo muna. Hindi mo kami bababa ng ating kong, ha? Nagtitingnan lang ako. Oh, bakit ba tayo huminto sa tapat ng bahay ninyo? Titingnan ko lang si Nardo. Ayun o, sa malayo. Mag-isa siyang naglilinis ng bakuran namin. Alam mo ba, Rosa? May naikwento sa akin yung isang kapitbahay ninyo. Ha? Hindi raw palalabas ng bahay si Nardo simula nung umalis ka. Talaga? Hindi na nga raw sumasama sa barkada niya. Pagkatapos mangisda, diretso bahay na raw. Napansin din daw nila na nagiging malulungkutin si Nardo. Siguro dahil namimiss ka niya. Ano sa palagay mo? Nagbago na kaya siya? Ayon nga doon sa mga narinig kong kwento, oo, mukhang nagbago na ang asawa mo. Ikaw, Rosa, balak mo pa bang bumalik sa asawa mo? Ang lakas ng hangin at tampas ng alon. Pero tingin ko, kaya ko pa naman pumalaot para mangisda. Ato! Ano ginagawa mo? Huwag sabihin sa akin na makikista ka! Masama ang panahon ngayon! Kailangan kong kumita ngayong araw, Kiko. Tingin ko, makakaya ko naman suungin itong mga alon eh. Sige na, pare. Mangingisda na ako. Sige, pare! Mag-iingat ka! Bakit kaya ako nakaalala ng ganito kay Nardo? Sana hindi siya pumalaot ngayon. Masama ang panahon. Rosa! Rosa, buksan mong pinto, dali! Rosa! Oh, ate, dali, pumasok ka sa loob. Ang lakas ng ulan. Yung asawa mo, pumalaot kanina habang masama ang panahon. Lumubog daw ang bangka. Tapos nakita na lamang daw nakalutang-lutang sa dalampasigan. Ano? Ay, Diyos ko. Nasaan na siya? Kumusta na ang asawa ko? Ang huli kong balita, dinala na daw sa ospital si Nardo. Buhay pa siya, pero nasa kritikal ang kondisyon. Oh, Diyos ko, ate. Halika, punta natin ang asawa ko. Kailangan ko siya makita. Rosa. Nardo, kumusta na ang pakiramdam mo? Eto,
Medyo ayos naman ang pakiramdam ko. Kala ko nga mamamatay na ako kanina. Sana pala, hindi na lang ako pumalaot. Ikaw kasi, alam mo na nga masama ang panahon, ang isda ka pa. Sobra ba akong pinag-alala? Ang importante, ligtas na raw ako, sabi sa akin ng doktor kanina. Babalik na ako sa bahay. Para na sisiguro kung ligtas ka at malayo sa kapahamakan. Alam mo namang mahal na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin. Rosa, patawarin mo ko sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo dati. Alam mo ba, sinimulan ko na magbago. Lumayo na ako sa bisyo. Oo, alam ko. Nasabi na sa akin ng mga barkada mo. Pati na rin ng kapitbahay natin. Alam mo ba, kahit na wala ako sa bahay natin, nakikibalita pa rin ako sa'yo. Pangako, hindi na kita bibigyan ng sama ng loob at alalahanin. Salamat. At babalik ka na sa akin. Basta, magsimula ulit tayo. Kahit na wala tayong anak, sikapin pa rin natin na maging masaya ang ating pagsasama. Mahal na mahal kita. Ako rin. Mahal ko. Muli akong bumalik sa bahay at masaya kaming nagsama ni Nardo. Oo, tinupad niya ang pangako niya sa akin na siya'y magbabago na. Wala na siyang bisyo. At pareho pa kaming naging aktibo sa mga gawaing pansimbahan. Aaminin ko na, oo, mahirap ang buhay. Pero pagkasama ko ang aking asawa, wala ang hirap na yun. Dahil sabay namin yung hinaharap. At ang pag-iibigan naming dalawa ang siyang nagpapagaan ng aming mga kalooban at nagbibigay ng lakas para wag matakot sa mga dumarating na pagsubok. Ako si Rosa. Ito ang aking buhay. Totoo ang sinabi ni Aling Rosa na walang pagsubok ang hindi kayang lampasan ng mag-asawa. Basta't puno kayo ng pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Magiging mabunga rin ang isang relasyon kung pareho kayong responsable at may respeto sa isa't isa. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Rosa. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvatore M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Donna. Isa akong trans woman. Marami akong pagsubok na pinagdaanan bago ko ma-achieve ang isang itsurang matagal ko nang pinapangarap simula pagkabata. At nang maging successful ang aking transformation, marami ang humanga. Meron ding mga tumutol at ang ilan ay pinaulanan pa ako ng Bible verses. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, basta masaya ako sa aking ginagawa. Hindi ko sila papansinin. Narito ang aking kwento.
Ano ko ba dati ka anak mo, Mare? Parating na si Donito, anumang oras mula ngayon. Huwag na tayong mainip. Ay, naku, Mare. May mintong taxi sa harapan. Pagkahanap mo na yan. Ay, Mare, sino yan? Ay, ewan ko. Sino yan? Baka kaibigan ni Donito. Mamshi! Donito? Namiss kita ng sobra, Mamshi. Well, ako nga ito, si Donito. Diyos ko Si, po. sino dito yan? Anak! Ano nangyari sa'yo? Ano ba? Maganda ba ang transformation ko? Maganda ba ako? Anak, dalhin mo na yung mga gamit mo sa loob. Mag-uusap tayong dalawa. Anak, Donito, anong ginawa mo sa sarili mo? Ma, nagpapakatotoo lang ako. Oo, tinanggap ko na yung pagiging bakla mo. Pero ang baguhin mo yung katawan mo. Diyos ko naman, anak. Bakit ka naman nagpalit ng kasarian? Dito ako masaya. Suportahan niyo ko. Binastos mo yung katawang ibinigay sa'yo ng Diyos. Ma, please, tama na po. Babae na po ako ngayon. Hindi na po ako si Donito. Donna na po ang pangalan ko ngayon. Naku naman, Panginoon ko. Ay, pahala ka na nga sa buhay mo, anak. Ma, huwag na kayong magalit sa akin, please. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo, anak. O katulad niyan, tampulang ka ng chismis ng mga bisita at kapitbahay natin ngayon. Ay, nako, Ma. Wala po akong pakialam sa kanila. Inggit lang mga yon kasi sexy at malaki na ang hinaharap ko. Eh, ano na lang kaya masasabi ni Arjun kapag nakita ka niya? Abay, sigurado magugulat yung best friend mo. Ma, may aaminin ako sa inyo. Oh, ano na naman yon? Meron na akong boyfriend, si Arjun. Talaga? Kailan pa? Laging kami. Bago pa lang ako pumunta ng Thailand para magpa-sex change. Siya ba nag-udyok sa'yo para palitan niyang kasarian mo? Ay, hindi. Hindi ko po pinalam sa kanya na magpapa-sex change ako. Bala ko pa nga sana siyang sorbasahin. Eh, anak, ang tanong, magugustuhan kaya niya yung pagbabagong anyo mo? Ay, grabe! Nag-enjoy ako dun sa roller coaster. Ako naman, para ako nasusuko. Pasensya ka na, love, ha? Ay, Akala ko kasi gusto mo sumakay sa roller coaster. At tara, maupo muna tayo dun sa bench. Ayan, nandito na tayo. At tara, maupo na muna tayo. oh, Sumandal ka sa balikat ko para hindi ka mahilo. ang sweet mo naman. Siyempre, mahal kita eh. Nag-enjoy ka ba sa lakad natin ngayon? Oo naman, super. Happy first anniversary, mahal ko. Same here, mahal. Pasensya ka na pala kung wala akong regalo sa'yo, ha? Wala kasi akong gaanong kinita sa pamamasada ng taxi. Yung naipon ko naman na ipambibili ko sana ng regalo, ipinangpagamot ko kay inay. Naiintindihan ko naman yun. Hindi mahalaga sa akin ang regalo. Ang mahalaga sa akin ngayon, kasama kita ngayong anniversary natin. Ay, nga pala. Anong oras na? Alas 4 na ng hapon. Teka, bakit mo naman naitanong? Tamang-tama. Ibibigay ko na sa'yo ito. Ano yan? Ano pa? Eh, di anniversary gift ko sa iyo. Buti ka pa, may regalo sa akin. Ay, ano ka ba? Huwag ka makonsensya kung wala ka regalo sa akin. Makakabawi ka rin naman sa akin sa ibang paraan. Ikaw talaga, Donna. Puro ka kalokohan. O ano? Hindi mo ba tatanggapin to regalo ko sa iyo? Salamat.
Teka, ano ba to? Wow! Ang ganda! Pasensya ka na. Kung silver lang yung kwintas. Huwag ka mag-alala. Magiging ginto din yung ireregalo ko sa iyo kapag natuloy na yung pagtatrabaho ko sa Japan bilang entertainer. Ano ka ba? Walang kaso sa akin kung silver o ginto tong kwintas. Ang importante sa akin, naalala mo ko. Akin na. Isusuot ko sa iyo. Ayan. Bagay na bagay sa iyo, mahal ko. Payakap nga ako, love. Uy, Salamat, mahal. Arjun, di ka ba nahihiya? Niyayakap mo ko sa maraming tao. At bakit naman ako mahihiya? Ay, siyempre, bakla ako. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Basta ang alam ko, mahal kita. At ipagmamalaki kita bilang partner ko. At saka, bakit ka pa mahihiya? Mukha ka ng babae. Dapat nga maging proud pa ako eh. Kasi ang ganda-ganda ng girlfriend ko. Naku, nakaka-touch naman. Grabe, ang saya-saya ko. Oh, nagbablush ka. Kasi ikaw eh. Pero seriously, napakaswerte ko talaga sa iyo. Kaya nga, hindi kita ipagpapalit kahit kanino. O anak, pwede na yan. Hanguin mo na. Sige po, ma. Para kanino ba yung niluluto mo? Para po kay Arjun. Ibang klase ka rin, ano ha? Ikaw pa nagpapakain sa lalaking yun? Momshi, ayaw niyo ba kay Arjun? Hindi sa ayaw ko sa'yo si Arjun. Patagal ko nang kilala yung batang yon. Pero Donna, gaano ka ba kasigurado na mahal ka niyan talaga? Sigurado po ako na mahal niya ako. Ay, paano na lamang kung isang araw maghanap na lamang yon ng totoong babae? O, alalahanin mo ha, ang mga lalaki, babae pa rin ang hanap. Hindi naman po siguro ako ipagpapalit ni Arjun sa tunay na babae. Ay, sana lang talaga anak. Sana habang buhay kanyang mamahalin. Ayoko matulad ka sa ibang mga bakla dyan na palaging sawi sa pag-ibig. Nanay mo ko. At higit ako masasaktan kapag nakita kitang umiiyak ng dahil sa pag-ibig. Momshi, panatan niyong kalooban niyo kay Arjun. Dahil naniniwala ako, kahit kailan, hindi niya ako lulukuhin. La 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 la. Oh, Arjun, sandali lang. Bubuksan ko lang ang gate. Oh, pasok ka. Uy, bakit parang Biyernes Santo mukha mo? Donna, Bakit umiyak ka? Arjun, magtapat ka nga sa akin. May problema ka ba? sorry. Sorry? Bakit ka nagsasorry? Kasi nakabuntis ako. Patawarin mo ako kung nagdaksil ako sa'yo. Pinagsisisihan ko na yun. Nagawa ko lang yun kasi inakit niya ako. Pero hindi ko siya mahal, Donna. Ikaw ang mahal ko. Ilang buwan na siyang buntis. Magdadalawang buwan na. Ibig sabihin, nakipagsipi ka sa ibang babae bago pa ako umuwi galing ng Thailand. Sorry. Sana mapatawad mo ako. Ano ang gagawin mo ngayon, Arjun? Pananagutan mo ba siya? Ang sabi ng mga magulang ni Trish, kailangan ko rin pakasalan ng anak nila. Pero hindi ko siya papakasalan. Hindi ko siya mahal. Ikaw ang mahal ko, Donna, hindi siya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Anong gagawin ko? Panagutan mo yung babae na buntis mo. Arjun, pakiusap.
Maging responsable ka sa kanya at sa magiging anak mo. Paano na tayo? Masakit man sa atin ito, pero kailangan na natin maghiwalay. Oh, baby. Oh, ang kulit-kulit mo talaga. Oh, bulaga. Oh. Magkasundo kayo ni Bettina. Nakakatuwa talaga kayong pagmasdan dalawa. Well, close na kaming dalawa. Oh, di ba, baby Bettina? Oh, ayan, ang saya-saya niya. Alam mo, kamukha mo itong anak mo. Para kayong pinagbiyak na bunga. Oo, tingnan mo, Sasabihin mo talagang, ikaw ang nanay ni Bettina. May nakuha rin naman si Bettina kay Arjun. Tingnan mo yung kilay niya, Tapos yung tenga, malaki. Parang yung kay Arjun. Ay, naku, sabi nga, kapag malaki daw ang tenga, mahaba daw ang buhay. Pero Mare, seriously, maganda tong anak niyo ni Arjun, ha? I'm sure beauty queen ito kapag nagdalaga na. Ay, naku, basta Trish, kapag nagdalaga na si Bettina, ako ang manager at makeup artist niya, ha? Isasabak natin siya sa beauty contest. Malay mo, siya pala yung susunod sa yapak ni Catriona Gray bilang Miss Universe. Oo ba? Basta pagandahin mo si Bettina, ha? Kailangan kabog na kabog ang beauty niya. Of course! Trish, nagsiselos ka pa ba sa akin? Hindi. Kasi tanggap ko ng papel mo sa buhay ng asawa ko. Pero gusto ko lang malaman, Donna. Gaano mo kamahal si Arjun? Gaano ka mahal? Sabihin na nating mahal ko siya. Pero, bilang kapatid na lang. Napakabuti mong kaibigan kay Arjun. Lahat ng gusto at pangangailangan niya binibigay mo. Inuunawa mo siya sa abot ng makakaya mo. Palagi kang karamay niya sa lahat ng oras. Bilib ako sa'yo, Donna. Bakit naman, Mare? Kasi malakas ang loob mo. Matapang ka. Hindi ka pa rin sumusuko na mahalin siya bilang kaibigan. Kahit na hindi na ikaw ang priority niya. Naiintindihan ko naman yun. Kayo dapat ang una sa prioridad niya kasi pamilya na kayo. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Donna. Kasi sa kabila ng lahat, eto ka, tinutulungan mo pa rin kami ni Bettina. Kung tutuusin parang ikaw ng second father ng anak ko. Ops. Hindi ko betang father. Second mother siguro pwede. Charot. Oo nga pala. Ikaw pala ang second mother ni Bettina. Sorry din, Mare, ha? Ano ka ba? Bakit ka nagsusorry? Sorry kasi, alam mo na, kung hindi dahil sa akin, sana kayo pa ni Arjun. Ang totoo niyan, natutuwa pa ako at dumating ka sa buhay niya. At least, nung nagkaasawa si Arjun, nagkaroon ng direksyon ang buhay niya. Naging responsable siya. At saka, Trish, aminin na natin. Mayroong pangangailangan na isang lalaki na tanging babae lang ang makapagbibigay. Sisi, anong oras ang flight mo pabalik ng Bangkok? Bukas ng umaga, mga 7 in the morning. Ilang oras lang naman ang biyahe papuntang Bangkok. Excited na bumipsik gang sa pagbabalik mo? O siya, gabi na. Kailangan mo pang mag-beauty rest. Bye, Sisi. Bye, Ray. Nakahanda na ba lahat ang dadalhin mo? Pabalik ng Bangkok? Oh, yes, Ma'am Shi. Pero mamimiss ko kayo. Siyempre, ako rin, anak.
Pero naiintindihan ko kung kailangan mong bumalik ng Thailand. Di bali eh. Sisiguruhin ko na makakaipon ako ng malaki para pagbalik ko. Hindi na ako alis ng Pilipinas para magtrabaho. Magnenegosyo na lang po tayo. Natatandaan ko ang sabi mo sa akin. Gusto mo magtayo ng sariling salon at spa. Donna, anak, good luck. Basta palagi mong tatandaan, ha? Buo ang suporta ko sa'yo. Tanggap niyo na po ba ang bago kong pagkatao? Abay, matagal na kitang tanggap, Donna. At kahit na nagbago pa ang itsura mo, ikaw pa rin ang anak ko na minahal ko ng higit pa sa buhay ko. Aminin ko sa ngayon, hindi pa ako naging successful pagdating sa pag-ibig. Pero hindi pa yung katapusan ng aking mundo. Dahil marami pang bagay ang pwedeng makapagbigay sa akin ng kasiyahan. Nandyan pa ang aking mama na super supportive. Sa ngayon, nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong salon at spa dito sa Project 8 Quezon City. Samantala, hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na balang araw darating yung aking true love. I know, merong nireserve sa akin si God. At alam kong darating siya sa tamang panahon. Ako si Donna. Ito ang aking buhay. Mga nagsigarap, Angelo Alcantara, Susan Robles, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Donna. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Ronan. Bata pa lang po ako. Ronan. Ronan, anak. Uy, gumising ka na. Gising na. Magti-training na raw kayo ni Dindo, sabi ng tatay nyo. Bangon na, bangon na. Opo, Nay. Bangon na po ako. Pero bago ka sumabak sa training, kumain ka muna ng agahan, ha? Pinagluto kita ng pritong tawilis, kamatis, at saka kanin. Nagtimpla na rin ako ng kape para sa'yo. O, halika na. Tara na, anak. Pumunta na tayo sa hapag. Opo. Ayan. Kumain ka lang dyan. Grandma! Umako na ba yan si Ronan? Oo, Bruno. Eto, kumakain lang ng agahan ng anak mo. Ronan, bilisan mo kumain. Marami pa tayong gagawin. Opo, Tay. Nay, bakit po kayong malungkot? Sa totoo lang, hindi ako pabor sa pagsabak niyo ni Dindo sa pagboboxing. Masyado pa kayong bata para gawin yun. Ang tatay niyo lang naman ang makulit. Gustong-gusto kayong isabak sa ring para lang sa kakaunting perang makukuha niyo sakaling manalo kayo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kaya naman po namin ni Kuya Dindong boxing. Tsaka pangarap ko po talagang maging isang mahusay na boksingero. Tulad po ng idol ko si Dodairi. Ay, kung yan talaga ang pangarap mo, wala na akong magagawa. Palagi ko na lang kayong ipagdarasal ni Dindo na sana ligtas kayo sa bawat mga laban nyo. Ano ba
ba yung mga suntok mo? Lakasan mo pa! Po? Sige pa, ibuhos mo lahat ng lakas mo sa punching bag na to. Yan! Ganyan! Yan, sige pa! Opo. Ibigay mo na ang huli at pinakamalakas mo. Ayan! Magaling! O siya, tama na yan, anak. Ang galing talaga ni Bunso. Pwede ka na ulit sa ring. Sa nakita ko kanina, pwede mo nang matalo yung kasing edad mo na champion na si Erwin. Naku, matinding kalaban yun. Nakita mo mga laban nun? Maraming binasag na mukhang batang yun. Kayang-kaya yun ni Ronan. Ano? Palilista ko na kayo ni Dindo para sa boxing match ngayon darating na piyesta sa lugar natin. Wala nang atrasan to, ha? Opo. Abo, sige po, tay. Baka ko po. Gagalingan ko po. Iuwi ko po ang kampyonato. Bindo! Bindo, kaya mo yan! Kaya mo yan, Dindo! Pabaksikan mo na yung kalaban mo! Diyos ko! Bindo! Bruno! Bruno, ang anak natin na lakaw! Dindo! Anak! Laban niyo ang anak ko! Dindo! Gumising ka, anak! Bruno, dali natin sa ospital si Dindo! Diyos ko, parang awa niyo na! Iligtas niyo ang anak ko! Emma, hindi ka ba kakain? Lumalamig na yung noodles mo. Alam kong malungkot ka dahil kalilibing lang ng anak natin. Pero kailangan mong kumain para magkalaman ng sikmura mo at hindi ka manghina. Naiisip ko pa rin si Dindo. Parang kailan lang kasama natin siya. Isa tayong masayang pamilya. Pero ngayon, Emma, kasalanan mo ito. Kasalanan mo to, Bruno. Matagal ko nang sinabi sa'yo na huwag mong ipasok ang mga anak mo sa pagboboxing na yan, pero hindi ka nakinig sa akin. Ayan tuloy, tingnan mo. Namatay ang panganay mo nang dahil sa larong yan. Magsisiman tayo pero huli na ang lahat. huwag mo na akong sisihin sa pagkamatay ni Dindo. Dahil lahat naman tayo nakinabang sa mga kinita niya sa pagboboxing. Ikaw, Ronan, Bakit po, ma? simula sa araw na to, hindi ka na magboboxing. Wala nang magboboxing sa bahay na ito. Pero, ma! Gusto mong tumulad sa Kuya Dindo mo, ha? Kapag nalaman-laman ko na hindi ka huminto sa pesteng larong yan, ha? Itatakol na kita bilang anak ko! Pa, ayoko pong tumigil. Yung pong pangarap ko. Ronan, pagbigyan na natin ang mama mo. Mangarap ka na lang ng iba. Hindi yung mangangarap ka lang na kamamatay pa. Tatapon ko na itong mga punching bag na ginagamit natin noon sa tuwing nag-iensayo kayo ng kuya mo. Pati itong mga boxing gloves, tatapon ko na rin. Pero pa, gusto ko ba maging boksingero paglaki ko? Kalimutan mo na yun. Anak, naiintindihan ko mama mo. Gusto lang niyang maging ligtas ka. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang ng mabuti. Mas aasenso ka kung meron kang natapos dahil magagandang trabaho ang naghihintay sa'yo. Opo pa. Halika, anak. Halika. Tulungan mo akong buhatin itong mga punching bag para dalhin sa tapat ng bahay. May mangongolekta ngayon ng basura. Opo. Yan. Di ko pa rin isasar ang pangarap ko na maging isang tanyag na boksingero. Hindi man ako makapag-boxing ngayon. Pero dadating din ang araw
Makakabalik ako sa ring. Matatanggap din ni mamang pangarap ko. Buti, walang assignment na iniwan ng mga teachers namin. Makakapagpahinga rin ako buong Sabado at Linggo. Oh. Bah, may bagong tayong boxing gym malapit sa school namin ah. Masilip na ang loob. Ay, maraming nag-i-ensayo ng boxing sa loob. Ang gagaling nila oh. Namimiss ko tuloy yung dating pagtitraining namin ni Kuya Dindo. Sana, makapag-boxing ulit ako. Anong ginagawa mo dito? Oh, nanonood lang po ako ng training ng mga boksingero. Oh, pwede po ba, sir? Pwede naman. Teka, parang kilala kita. Ikaw si Ronan, di ba? Yung nag-champion sa Boxing Cage Edition nung nakaraang fiesta. Opo, sir. Oh. Opo yun. Pero pinatigil na po ako ni Mama sa pagboboxing nung namatay po yung kuya ko. Oo, nabalitaan ko nga yun. Pero sayang naman at tumigil ka na. Magaling ka pa naman. Ang totoo niyan mas magaling ka pa sa kuya mo. Pwede kitang i-coach kung gusto mo. Ayos po yan, sir. Kaso, galit po sa akin ng mama ko pag bumalik po ako sa ring. Huwag kang mag-alala. Training lang munang gagawin natin. Kapag gusto mong sumabak sa aktual na bakbakan, saka na natin hihingi ng permission ng mga magulang mo. Ano, Ronan? Ha? Oh, sige po. Sige po, sir. Pagkatapos po ng klase ko, pwede po ako mag-training sa inyo. Salamat po, sir. Wala yon. Siya nga pala, ako si Rando. Oh, opo. At simula sa araw na ito, ako na ang coach mo. Ha? Hoy! Okay na, Ronan. Mahusay ka talaga. Ang solid ng mga suntok mo. Hindi na ako magtataka kung man-knockout mo mga kalaban mo. Salamat po, Sir Rando. Kasi nga pala, malapit na naman ang piyesta sa ating lugar. Siguradong may paboxing na naman si Nakap. Ano? Gusto mong sumali? Malaki daw ang premyo ngayong taon, sabi ni Kagawad Jun. Kausapin mo na ang mga magulang mo, baka sakaling pumayag sila. Sige po, Sir Rando. Coach Sarando, ang tawag mo sa akin. Opo, sige po, Coach. Kakausapin ko po mga magulang ko. Basta Ronan, ha? Opo. Ipagpatuloy mo lang yan. Balang araw, matutupad mo rin yung pangarap mo na maging isang kilala at mahusay na boksingero na magdadala ng karangalan sa Pilipinas. Siya nga pala, Ronan. Kumusta ang pag-aaral mo? Ayos naman po, Ma. Tataas naman po yung mga grades ko sa quizzes namin. Teka nga muna. Po, Bakit may balot na tela ang kamay mo? May nangyari ba dyan? po, wala naman po. Patingin nga. Tagalin mo yung tela na kapulupot sa dalawang kamay mo. Opo. Oh, Oh, bakit namumulat na mamagayan? Napaawi ka ba? Hindi po ako napawi pa. teka. Huwag mo sabihin sa aming bumabalik ka sa pagboboxing. Ha? Ma, nagtutraining po ko sa boxing gym ni Sir Rando. Lintik kang bata ka. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo, nakalimutan mo na ang boxing? Pero sinusuway mo talaga ako. Gusto mo talagang mamatay, ano? Ma, hindi ko po kayang kalimutan ng boxing. Kasi yun po talagang pangarap ko. Gusto ko po ulit sanang sumabak sa ring. Ngayon pong darating na piyesta sa lugar natin. Hindi, Ronan! Hindi! Emma, payagan mo na ang anak mo sa gusto niya. Paano? Pangarap niya yun eh.
At bilang mga magulang niya, obligasyon natin siyang suportahan. Lalo na't wala naman ako nakikitang mali sa gusto niya. Tapos ano? Mamamatay din siyang tulad ni Dindo? Malay natin iba ang kapalaran ni Ronan kay Dindo. Emma, pakiusa. Huwag naman natin sirain ang pangarap ng anak natin. Ma, pangako po. Magbubutihin ko po mga laban ko. Mag-iingat po talaga ako palagi. At saka naniniwala po ako na hindi po ako pababayaan ng Diyos. Si Erwin ang makakalaban mo, Ronan, ha? Tandaan mo yung mga tinuro namin ng papa mo sa'yo, ha? Opo, Coach Nando. Minsan mo nang napabagsak si Erwin. Alam kong magagawa mo uli yan. Ha? Mag-ingat ka na. Sige, good luck. Pangako po, gagalingan ko po. Iuwi ko po medalya. Ayun na. Sige na. Yes. Simula na ang boxing. Go! Kaya mo yan! Kaya mo yan! Anak, kaya mo yan! Ronan! Kaya mo yan, anak! Go, go! Pabagsakin mo na yung kalaban mo! Ayun! Bagsak! Tunong! Panalo si Ronan! Oo, Emma. Mahusay talaga ang anak natin. Salamat sa Diyos. Oo, tulungan kitang tumayo, Erwin. Salamat, Ronan. Congrats sa'yo, ah. Talagang magaling ka. Ikaw rin naman magaling ka din. Salamat sa magandang laban natin ngayon. Ang nanalo sa Kid Division ay ang nakasuot ng kulay-pula, si Ronan Gonzalez. Congrats, anak! Nandito na tayo sa boxing gym. Oh, eto na yung mga gamit na kailangan mo sa training. Salamat po, Ma. Salamat po at sinamahan niyo po ako ngayon papunta dito. Alam mo, Ronan, buo na ang suporta namin ng papa mo sa mga pangarap mo. Basta ha, ipangako mo sa akin na palagi kang mag-iingat. At saka, huwag kang papasok sa basag ulo, ha? Opo, Ma. Pangako po. Ronan! Tawag na tayo ni Coach Rando. O sige, Erwin. Papunta na ako. Ma. O sige na, anak. Basta palagi mong tatandaan, ha? Proud na proud ako sa'yo. Mama. Oh, mahal na mahal kita, anak. Maswerte kami ng papa mo dahil ibinigay ka sa amin ng Panginoon. Sa ngayon po, ay patuloy pa rin ako sa pagboboxing. Marami na po ako na ipanalong laban. Maraming naiuwing medalya at trophy. Pero kahit na palagi ako nasa training, hindi ko po napapabayaan ang aking pag-aaral. Katunayan nga po, nasa top 7 po ako sa pinakamahusay sa klase. Alam ko po, marami pa akong bigas na kakainin para maabot ko po ang pangarap ko na maging isang profesional na boksingero. Pero hindi po ako nawawala ng pag-asa. Nandyan po ang aking mga magulang na sumusuporta sa akin. At higit sa lahat, alam ko, mahal po ako ng Diyos. Ito po si Ronan, isang batang boksingero. At ito, ang aking buhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Huwag tayong sumuko na abutin ito. Magsikap, maging mapagpakumbaba. At higit sa lahat, matutong lumingon sa pinanggalingan para maging matagumpay tayo sa pag-abot sa ating mga pangarap. Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Phil Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan sa layuning kapupulutan ng aral sa buhay. Siya po ay si Kevin. Isa akong mahusay na accountant. Nagtatrabaho ko noon sa isang malaking company. Bukod sa kita ko doon, may iba pa akong kita. Kaya naman sunod ang layo ko. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Eto ang usapan natin, Kevin. At tulad ng pangako ko, may dagdag yan. Thanks, Boss Lambert. Iba talaga kayo. Marunong tumupad sa pangako. Dahil hindi ka lang magaling na accountant. Masunurin pa. Kaya naman, dapat kang bigyan ng premyo. Ay, dito ka na mag-dinner, ha? Pagkatapos natin kumain, tuloy natin ang inuman. Anak, tinanghali ka na ng gising. Oh, hindi ka na naman makakapasok sa office niyo niyan. Walang problema doon, ay. Si Boss Lambert naman ang kainuman ko kagabi. Kaya walang problema. Pero mag-half day ako. Sayang din ang sweldo ko eh. Sana naman, anak. Bawas-bawasan mo ng paglalasing mo. Abay, hindi maganda sa kalusugan ng tao ang labis na ala. Nay, kaya ko sarili ko. Siya nga ho pala. Mamaya, gagabihin uli ako ha. Oh, bakit na naman? Dadaan ho ako sa pinagagawa kong magiging bahay namin ni Grace. Ano ka mo, Kevin? May ipapakilala sa'yo si Boss Lambert? Oo, Ramil. Magpapadoktor din ang financial records niya. Kaya may dagdag income na naman ako. Pupuntahan ko siya mamaya eh. Wala na naman pala akong coaching masasabayan mamayang uwian. Pasensya na, tol. Okay lang yun. Sanay naman ako mag-commute eh. Si Grace nga, hindi ko rin masusundo eh. Di bale, babawi na lang ako sa kanya next time. Uunahin ko muna tong pagkakapirahan. Pero pare, payong kaibigan lang ha. Ingat ka rin sa ginagawa mo. Kasi pag sumabit ka dyan, masisira na ang propesyon mo. Baka makulong ka pa. Masyado yatang malaking ibinigay niyo sa akin, Ma'am Violeta. Ganon talaga ako, Kevin. Basta gusto ko yung trabaho ng tao. Salamat po, Ma'am Violeta. Oh, pwede pa. Stop calling me Ma'am Violeta. Violi na lang. Di pa naman ako matanda, di ba? Ay, oo, parang magkasigidad nga lang tayo. Yan ang gusto ko sa'yo, Kevin. Sa BIR ka lang nagsisinungaling. Pero sa akin, hindi. At dahil dyan, meron pa akong isang premyo sa'yo. Really, Violi? But, let's drink first. Bago yun. Ano? May nangyari sa inyo ng kliyente mo? Oo, Ramil. Pero wala kaming relasyon. Ang labo naman. May nangyari sa inyo pero wala kayong relasyon. Hindi ko naman siya mahal eh. Pareho lang kaming lasing. Kaya nangyaring bagay na yun. At dahil bibigyan din niya ako ng mga kliyente,
Sinasakyan ko na lang ang mga trip niya. Eh paano si Grace? Si Grace, siya ang talagang girlfriend ko. Ang mahal pakakasalan ko. Kaya hindi niya dapat malaman ang paglalaro namin ni Violeta. Wow! Ang sarap mag-drive nang walang traffic. Lalo na't ganito kagandang kotse gamit ko. Eddie, sa'yo na ito. Ha? Talaga, Violi? Yes, so sabi. Basta ba, lagi mo akong ito-drive. Sure, anytime. Gusto mo, dalasan pa natin eh. Oh, Kevin, ipreno mo! Mababangga tayo! Ah! Ay! Kevin? Kevin? Salamat. Ligtas ka na. Grace, bakit matilim? Bakit hindi kita makita? Huwag ka sana mabibigla. Ha? Bakit? Anong nangyari sa mga mata ko? Ano? Na-damage ang mga mata mo sa pagkaka-aksidente ninyo ng babaeng kasama mo. Kaya ano? Sabihin mo. Kaya nabulag ka. Hindi. Ayoko mabulag. Ayoko. Nasa Sinay. Bakit kayo pumayag na bulagin nila ako? Wala kayong kwenta. Kami pa ba, Kevin? Kami pa ba ang walang kwenta? Kami na talaga nagmamahal sa'yo? Sa kabila ng mga pagkakamali mo? Grace, Akala mo siguro hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng Violeta na yon. Maging ang pagpapabayad mo sa mga gustong dayain ng financial records ng kanilang kumpanya. alam mo yun? Oo, alam ko. Dahil may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. Pero hindi kita sinumatan. Dahil ang hinihintay ko ay ang pagbabago mo. Grace, pag-iusap. Patawarin mo ko. Huwag mo kong iiwan. Mahal kita. At kailangan kita. Magandang araw po, Nanay Mirna. Oh, Grace, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Salamat po. Maupo ka, oh. Salamat po, Nanay Mirna. Oh, ano? Kumusta lakad mo? May maganda po akong balita. Ha? Nakahanap na po kami ng Cornea na pwede kay Kevin. Ibig bang sabihin? Makakakita na uli si Kevin ko? Opo, Nanay Mirna. Salamat po, Diyos ko. Sana nga lang, kapag nakakita na siya uli, talagang magbago na siya. Pangalawang buhay na ito ng anak ko. At naniniwala ako na hindi niya ito sasayangin. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Kumusta ka na, Kevin? Eto, nabubuhay pa rin sa dilim. Pare, pansamantala lang naman daw yan. Kapag may nakita ng kornea na pwede sa'yo, makakakita ka uli. Kahit na, ang hirap pa rin. Yung bang wala kang nakikita kahit ano. Isipin ko lang na habang buhay akong ganito, hindi ko kaya. Ngayon ko pinagsisisihan ng masama akong ginagawa noon, Ramil. Pare,
Magpakatatag ka lang. Ano nga palang nangyari kay Violeta? Sabi ni Boss Lambert, nung dumalaw siya, nakalabas na raw ng hospital si Pioli. Hindi ka man lang dinalaw dito? Oo, pero mabuti na rin yun. Dahil talagang wala na akong balak na ituloy ang namamagitan sa amin. Kahit sa office natin, Ramil, magre-resign na rin ako para talagang makapagbago. Gayon, Kevin, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Doktor, kinakabahan ako eh. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Doktor, Oh. Anong masasabi mo? nakakakita na uli ako, Dok. Salamat sa inyo. Totoo, anak. Opo, Inay. Salamat po, Diyos ko. Grace, Inay, salamat sa inyong pagtitiyaga. At salamat sa pagpapatawad mo sa akin, Grace. Umaasa ako, Kevin. Tutuparin mo ang pangako mo. Oo, Grace. Hindi ko nasasayangin ang buhay at mga matang ibinigay ng Diyos sa akin. Pinapalo tayo ng Diyos upang tawagin ang ating pansin, upang ituwid tayo sa ating mga pagkakamali. At itong ginawa niya sa akin. Sana po inyong naibigyan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako, si Kevin, isang CPA, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Alan Ortega, Lionel Benamin, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang muntik nang mawala ng pag-asa. Siya ay si Wena. Dalawa lang kami magkapatid at ako ang panganay. Sabi ni Inay, pumanaw sa bilangguan ng aming ama. At dahil doon, ako bilang panganay ang naging katuwang ni Inay upang mabuhay kami. Naku, nakakainis naman oh! Kailan nakapagluto na ako ng mga kakaning ititinda? At saka naman umulan ng malakas. Paano ko pa ngayon ito may lalako? Huwag kang malungkot, anak. Baka naman tumila rin agad ang ulan. Sana nga po, Nay. Kasi pag nagkataong maghapong ulan, malulugi po tayo. Kailangan pa naman natin ng pera. Oo nga. Dahil may babayaran sa school ng kapatid mo. Sana talaga tumila na ang ulan na ito. Hindi bali matagalan ako sa paglalako. Huwag lang tayong malugi. Napakainit naman ang araw. Kahapon umulan ng umagang-umaga. Ngayon naman, napakainit ng araw. Pag ganito naman ang panahon, sobrang nakakapagod ang maglako.
Sana may bumili pa nito mga tinda ko. Para naman makabawi ako sa lugi kahapon. Ate! Bili na kayo ng suman, mga kuya! Puto, kutsinta, at biko! Bili na po kayo! Ana! Ay. Saan ka muna sandali? Ay, Mang Nestor, kayo pala! Bili na po ninyo ito natitira kong kakanin para po maubos na. Ay, sige, sige. Bibilin ko na lahat yan. Tamang-tama dahil hindi pa kami nagmimerienda ng aling dolor mo eh. Salamat naman po at makakauwi na ako. Eh, siya nga pala, tinawag kita dahil may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Ang kababata mong si Ariel, darating dito bukas. Kasama ang nobya niya. Ay, talaga po? Oo. Magkikita na pala kami ng kababata ako. Kaya nga gusto naming umorder sa'yo ng mga kakanin para bukas. Ha? Sige po, Mang Nestor. Oo. Alam ko naman po yung mga paborito ng kababata ko eh. Dadalhin ko na lang po sa inyo bukas. Buena, kumusta ka na? Ito, ganito pa rin. Nagtitinda pa rin ng kakanin. Tagal nating hindi nagkita. Oo nga. Sinuwerte ka na kasi sa trabaho mo sa Maynila. Iba talaga, no? Kapag nakatapos ng pag-aaral. Suswertehin ka rin. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Ay, eto nga pala yung mga kakanina. Pinaluto ng tatay at nanay Ay, mo. salamat. Ako, tiyak, marami kong makakain ito. Miss ko mga luto mong kakanin eh. Ay, siya nga pala itong girlfriend ko. Si Shane. Shane, ang kababata kong si Wena. Hi, kumusta, Shane? Nung dumating kami dito, okay na sana eh. Pero ngayon hindi na. Oh, Shane, Ha? huwag mo naman biruin ng ganyan na kababata ko. Baka maniwala yan. Hindi naman ako nabibiro ah. Kasi naman, kung kumustahan lang kayo, may pahawak-hawak pa kayo ng kamay. Kasi, At ang tagal ha. Tapos, ang tagal din bago mo ako pakilala sa kanya. Wena, pasensya ka na dito sa nobya ko ha. Ganyan lang kasi yan. Hindi ka pa niya nakakilala eh, kaya ganyan. Oo, okay lang, Ariel. Bayaran mo na yung mga binili mo sa kanya. Paalisin mo na yung tindero na yan. Yung pala ang nangyari kaya malungkot ka. Silosa pala ang nobya ng kababata mo. Eh kasi naman na eh. Binigyan niya ng masamang kahulugan yung closeness namin ni Ariel. Tapos, tinignan pa niya ako mula ulo hanggang paa. Para po ba sinasabing, mahirap lang ako? May mga tao talagang ganun. Mapagmataas. Pero sana anak, huwag mong hayaan na sirain nila ang iyong araw. Pati na ang sigla mo sa paggawa. Kailan kaya tayo makakaangin sa hirap, Nay? Wena, Para naman po, hindi na tayo nahamak ng iba. naniniwala ako. May awa ang Diyos. Makakaluwag din tayo sa buhay. Huwag lang tayo mawawalan ng pag-asa. E paano po ba tayo luluwag? Hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral. Mabuti naman, Wena. At nakita kita dito sa lugar na madalas nating puntahan nung araw. Dito pa rin naman ako nagpupunta. Pag gusto kong ma-relax. Pag gusto kong kalimutan yung mga pangarap ko. Hindi natupad. Dahil sa kahirapan namin. Huwag ka nang umiyak. Matutupad mo rin ang mga pangarap mo. Tulad ng nangyari sa akin. Ay, oo nga pala, gusto kong humingi ng paumanhin sa kagaspangan ng ginawa ni Shane. Iyang-iya ako sa'yo. Sorry talaga. Wow! Ay. Ang sweet naman. Ang hilang nobya mo. Shane, Sabi ko na nga ba eh. May kakatagpuin ka dito sa tabing dagat eh. At ito palang babaeng itong katagpo mo. Shane, huwag kang mag-iskandalo. Nagkakamali ka sa iniisip mo. Ayaw mo ba rin umamin? Eh, huli ko na nga kayo. Magkatabi pa kayo, ha? Ito, pinapahita ka ng luha ka dito. Shane! Shane, hindi mo sa dapat sinampal. Nakakaya ang ginawa mo. Hindi na sampal gagawin ko. Pag hindi ka niya nilayuan, kakalbuhin ko siya. Alika na nga. Uwi na tayo. Alika. Alika.
Hiyang-hiya ako kina Melba dahil sa ginawa ni Shane. Abay, nobel mo pa lang siya pero sobra na siya kung magselos. Ang totoo po, Itay, madalas na kami mag-away sa Manila. Dahil po sa ugali niya yun. Aba, nako, hindi rin maganda ang pagiging mapagmataas niya. Baka pag nakasal kayo, maging ganyan din siya, maging sa amin ang mga magulang mo. Itay, Anak, pag-isipan mong mabuti. Kung siya talaga ang babaeng gusto mong pakasalan, mahirap magsisi sa huli. Napakasaya ko at nakita ko kayo, Melba. Ngayon, matutupad ko na ang pangako ko kay Mario. Anong pangako yun, Pablo? Bago siya namatay, nag-iwan siya sa akin ang malaking halaga. Ipon niya yun sa mga livelihood project na ginawa namin sa loob. Ano? Nangako ako sa kanya na ibibigay ko sa iyo yun sakaling pumanaw siya. Pero hindi tayo nagkita. Dahil nakalaya na ako pagkamatay ni Mario. At natagalan bago ka nakadalaw muli sa bilangguan. Oo, dahil nagkasakit ng mga anak ko. Humingi ako ng tulong sa mga kamag-anak namin dito para maiuwi ko sila dito. Nang mabawasan na ang gastos namin sa pag-upa. Ang ibig mong sabihin, may perang iniwan ng asawa ko para sa amin? Oo. Hindi niya kayo nakalimutan. Talagang nagbago siya ng mabilanggo. Diyos ko. Ginamit namin ng asawa ko ang perang yun sa negosyo. At sa awa ng Diyos, umunlad yun. Kaya pala, mayaman ka na. Melba, ibibigay ko sa iyo ngayon. Hindi lamang ang halagang iniwan ni Mario, kundi maging ang kinita ng kanyang pera. Buena, patawarin mo ako ha kasi pinagsalosan kita. Ganun hindi naman dapat. Naging maarte at mapagmatas ako. Ganun pareho lang naman ang mga magulang natin ni dating mga bilanggo, ang mga tatay natin. Shane, Sorry. Binago ng pag-asenso namin ng ugali ko. Kaya ako naging ganito. Sana mapatawad mo ko. tama na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, namulat ka na sa pagkakamali mo. Promise, magbabago na ako. Ipangako mo rin yan sa kaibigan ko para magkaayos na kayo. Hindi ka na galit sa akin? Hindi na. Ngayon pa ba ako magagalit? Nalaman kong magkaibigan pala ang mga tatay natin. Nagkaayos din sina Shane at Ariel. At kami naman ni Shane, best of friends na ngayon. Totoo nga palang habang may buhay ang tao, ay hindi dapat mawala ng pag-asa. Na isang araw ay darating din sa kanya ang isang magandang bukas. Tulad ng nangyari sa amin. Ako po si Wena at ito ang aking buhay. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi niya nalilimot ang pagtitiis ng kanyang nilalang na may mabuting puso. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Jun Legaspe, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Wena. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiel, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Mapapakinggan po natin ngayon ang kwento ng isang babae na kung paano niya nalagpasan ang kanyang mga insecurities sa buhay. Siya ay si Michelle. Bata pa lang, magana na talaga akong kumain. Kaya naman, nang nagdalaga na ako, tumaba na ako ng tumaba. At kung dati marami ang nakukyutan sa akin dahil malusog daw ako, nang dalagita na ako, marami na ang tumatawag sa akin na balyena at tabachoy. Sa una akala ko simpleng biro lang, pero hindi ko alam na nakakaapekto na pala ito sa aking self-esteem. Michelle? Oh! Bakit? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka iiyak? Naku, pawis ka. Ano bang nangyari sa'yong bata ka? May masakit ba sa katawan mo? O ano? Sakit! Alin? Sakit, Mama! Ano? Ano lang masakit sa'yo? Ito! Masakit ito! Ang dibdib mo? Naku, bakit? Hindi! Alin pala? Ito nga! Itong puso ko! Masakit ang puso mo? Bakit? Kasi ayaw sa akin ng crush ko. Ha? Tapos, sinabihan niya pa ako na ang kapal daw na mukha ko magka-crush sa kanya. Kaya tumatawa ko raw para raw ako balyena. Ano? Paano naman ako magiging balyena? Hindi nga ako marunong lumangoy? Bakit parang natatawa ka dyan, Mama? Ay, hindi. Hindi ako natatawa. Kumati lang ang ilong ko. Makati talaga tong ilong ko. Ano ba? Mama, bakit ba? Mataba ba talaga ako? Anak, Bakit bang maging mataba mo? maganda ka. Teka, kuya, sandali. Aray ko, sandali. Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Hindi ako makahinga eh. Nakakaisang ikot pa lang tayo rin sa oval. Teka lang, sandali naman. Magpahinga muna tayo. Nanginginig na yung tuhod ko eh. Tapos parang nauubos ng hangin sa baga ko. Sige. Mag-walking tayo. Walking na lang. Tapos maya-maya, kapag medyo nakapagpahinga ka na, tatakbo na ulit tayo. Ha? Kung alam ko lang na ganito kahirap pagpapayat. Kung alam ko lang talaga. Ulitin ko, Michelle. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang katawan o itsura. Pero, kaya ka magpapapayat kasi mabilis kapitan ng iba't ibang sakit ang mga overweight. Ha? Magbabawas ka na ng timbang kasi gusto nating maging... Healthy. Yun. Gusto natin maging healthy. Okay, o tara. Okay. Mag-walking muna tayo tapos after 10 minutes, tatakbo ulit tayo, ha? Game? Game! Mukhang kailangan na nating magpatahi ng bago mong uniforme, Michelle. Hindi na kasya sa'yo mga dati mong uniform. Pati nga po yung mga pambahay ko, Ma. Hindi rin. Ang laki ng ipinayat mo. Mula sa 65 kilograms, ilang ka na nga lang ngayon? 45 kilograms na lang ako, Ma. Michelle, anak, punong-puno na ang divider natin ng mga trophy mo. Magpapahinga na muna ako sa pagsali sa mga pageant pa.
Magfo-focus ako ngayon sa pag-aaral. Kasi 1 taon na lang gagraduate na ako sa college. Hindi maaaring magpabayaan ko yung pag-aaral ko. Tama yan. Gusto ko maging isang nutritionist. Gusto ko turuan ng mga tao tungkol sa tamang pag-aalaga ng kanilang katawan. Kung saan ka masaya, anak, susuportahan kita. Billy, huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ayoko na nga, Mia. Isa pa nahihiya na ako sa mga kaibigan ko. Pati ako binubuli nila. Bakit? Paano rin ba ako nagkagusto sa kagaya mo? Ang taba-taba. Para ka ng drum kalaki. Drum? Oo! Para akong drum? Oo nga! Yung ayaw mo, hindi tangke. Para kang tangke. Grabe ka naman! Oo! Paano mo nasisigmulan sabihin sa akin ito? Bakit? Nasasaktan ka? Eh, totoo naman ah. Dati hindi ka naman ganyan kalaki. Ngayon, ang taba-taba mo na. Nakakahiya ka na kasama. Kaya pwede ba? Mag-iwalay na tayo. Huwag mo akong iwan, Billy! Ano ba? Ay, bitiwan mo nga ako. Ano ba? Billy! Uy, wag mo nang guluhin ang buhay ko, ha? Sige na, diyan ka na nga! Ay! Mia? Bitch! Ay, ano ba, malilate na tayo sa next subject natin. Bakit nandito ka pa? Eh kasi, si Billy nakipag-break sa akin. Ang taba-taba ko raw. Para na daw akong drum. Ano? Bitch! Tama na muna. Pagod na ako. Oh, sige. Okay, magpahinga muna tayo. O ano, chinek mo ba yung timbang mo? Ay, oo nga pala. Alam mo ba? 60 kilograms na lang ako. 5 kilo agad ang nabawas sa'yo? Oo. 1 month after mo akong kausapin at i-motivate na magbawas ng timbang, na-inspire ako sa kwento mo. Mitch, salamat to. Dahil sa'yo, unti-unting bumabalik yung self-confidence ko. Alam mo ba dati, kapag naalala ko yung time na binubuli rin ako, ay iyak ako. Parang bumabalik yung trauma na naranasan ko. Pero ngayon, na may nababahagi na ako ng kwento kong yon at kung paano ko na-overcome ang mga insecurities ko, napagtanto kong kailangan ko palang dumaan sa ganon kasakit na karanasan. Kasi gagamitin yun ng Diyos para makatulong ako sa ibang tao. Tama ka, correct. Kaya nga ako kahit na hirap mag-diet, kahit na minsan, gusto ko lang kumain ng sweets, ay talagang pinipigilan ko yung sarili ko. Kasi naman, ang sarap-sarap kumain. Oo nga, no? Oh, pasok kayo. Salamat sa pagpunta, ha? Halika, Salve. kain kayo doon sa loob. Pasok. Wala pa ba si Michelle? Parating na yon. Bakit? Ipakikilala ko sana sa kumpare kong engineer na may pamangkin daw na seaman. Ano ka ba? Hindi pa graduate ang anak mo. Ipakikilala ko lang naman eh. Hindi pa naman mag-aasawa. Kahit na. Ma! Oh, ayan na pala siya. Pa! Ma, Kanina ka pa namin hinihintay. sorry po. May tinapos pa kami ni Mia. Ang dami ginagawa ng mga graduating students eh. Alam niyo na. Magandang gabi po. Ikaw si Mia? Opo. Oh, Michelle, bakit hindi mo sinabing may maganda ka palang klase? Kuya, happy birthday! Si Mia. Happy birthday po. Hi, I'm Tom. Mia. Nice to meet you. Mukhang kailangan muna nating umalis, Ma. Pa. Oo nga, mabuti pa nga. Halika na. Buti pa, ipakilala na kita sa kumpare ko. Bakit pa? Tingnan mo ito. Tingnan mo ito, anak. Halika. Pinorward dito sa akin
nung kumpare ko. Litrato ng pamangkin niya na seaman. Baka ka ako gusto mo makilala. Patingin nga po. Ito ang picture mo. Ay, nako, Gaspar. Hindi ka talaga papipigil, ano? Ang pangalan ba nito ay Marvin? Oo, Marvin daw. Ayoko sa kanya. Ha? O bakit? Naalala niyo ba yung time na umuwi ako na umiiyak? Kasi sinabihan ako ng crush ko na balyena raw ako. O bakit? Anong koneksyon nun dito kay Marvin? Siya yun. Ano? Hihiramin ko yung linya sa pelikula na panood ko pa, Ma. He did not accept me at my worst. So, he doesn't deserve me at my best. Nang natutunan ko ang value ko as a person at nang malaman kong ang katawan natin ay dapat inaalagaan, hindi para ma-appreciate tayo ng ibang tao, kung hindi para maging healthy tayo at malayo sa mga karamdaman, mas naging confident ako. Ngayon, hindi ko na kailangan ng validation ng ibang tao dahil alam kong kahit meron ako mga kapintasan, maganda ako. At mahal ako ng Diyos. Ako po si Michelle. At ito ang aking buhay. Beauty comes in all shapes, sabi nga. Ngunit mahalagang maliban sa self-value, alam din natin kung paano aalagaan ang ating mga katawan at pahalagahan ang ating kalusugan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Baynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Michelle. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.